Paano mo nga ba pagkukumparahin ang dalawang vice-presidente na talagang nagmarka sa politika ng Pilipinas? Well, ngayon, sisilipin natin ang pananaw ng kolumnistang si June Ledesma na may isang, sabihin na nating napakatapang na paraan para ilarawan ang pagkakaiba ni Leni Robredo at Sara Duterte. Dyan pa lang, sa simula pa lang, kitang-kita mo na agad kung saan patungo ang argumento ni June Ledesma. Sabi niya ang pagkumpara daw kina dating VP Leni at kasalukuyang VP Sara ay parang pinagtabi mo ang pomelo at kiyat-kiyat. Ibig sabihin, para sa kanya, hindi lang sila basta magkaiba. Sila ay fundamentally different, mula sa laki, sa lasa, sa lahat ng aspeto. So malinaw na ang kanyang paninindigan. Okay, so para masundan natin yung takbo ng isip niya, heto yung magiging breakdown natin. Titingnan natin kung paano niya ikinumpara ang mga pinagmulan nina, yung estilo ng pamumuno, yung personalidad, at syempre, alamin natin kung ano yung naging huling hirit o konklusyon niya. So, para kay Ledesma, ang susi para maintindihan ang dalawang lider na ito ay ang pagbabalik tanaw sa kanilang pinanggalingan. Sabi niya, yung kanilang political identity, yan daw ay hinulma sa dalawang mundong, sadyang magkasalungat. At ito yung paglalarawan niya. Sa isang banda, andyan ang Davao ni Sara Duterte na tinawag niyang dating killing field. Magulo, may mga pambumbomba. Napakalaki, 4 na beses pa daw mas malaki sa buong Metro Manila. Sa kabilang banda naman, yung Naga City ni Leni Robredo. Laid back daw, mapayapa at kasing laki lang ng isang maliit na barangay sa Davao. So para kay Ledesma, itong experience gap na to ang pinakapundasyon ng lahat. At ano ngayon ang naging bunga ng magkaibang environment na yan? Siyempre, ayon sa may akda, humantong ito sa dalawang leadership styles na, parang langis at tubig. Dito, napakalinaw ng kontrast na ipinipinta niya. Si Robredo daw ang focus, human rights advocacy. Si Duterte naman, mahigpit, strikto sa batas, at walang kompromiso, lalo na pagdating sa mga kriminal at rebelde. Parang kamay na bakal, kumbaga. At para mas bigyan ng laman yung paglalarawan niya kay Duterte, naglabas si Ledesma ng dalawang specific at, aminin natin, medyo kontrobersyal na ehemplo mula sa career ni VP Sara. Dito talaga umikot ang malaking bahagi ng kanyang argumento. Una, yung usaping tungkol sa 125 million confidential fund na nakuha mula sa Office of the President. At ang highlight dito para sa author, yung bilis. Inubos daw yung buong pondo sa loob lang ng 11 araw. Para sa mga kritiko, red flag yan. Pero para kay Ledesma, yan daw ay isang malinaw na ehemplo ng pagiging desidido, yung kabaliktaran ng makupad na kilos na madalas nating makita sa gobyerno. Pangalawa, yung insidente na talagang tumatak sa marami. Yung sa court clerk, may kalamidad, may utos na paalisin ng mga residente, nakiusap si Duterte na i-delay muna. Pero tinuloy pa rin at ang naging resulta, yung physical na konfrontasyon na napanood ng marami. At ang talagang punto ng may akda rito, para sa kanya, may direktang koneksyon ang paggamit ng confidential funds sa isang malaking resulta. Yun daw ang nading dahilan kung bakit ideklara ng armed forces na ang Davao City ay insurgent-free. Sa madaling salita, para sa kanya, the ends justified the means. Ito raw ang patunay ng epektibong pamumuno. Pero teka, hindi lang daw sa aksyon at estilo ng pamumuno sila magkaiba. Mula sa mga desisyon, lumipat naman si Ledesma sa mismong core personality nila, ang pagiging palakaibigan laban sa pagiging isang alpha. So, ang paglalarawan niya, si Robredo may amiable o palakaibigang personality, madaling lapitan, approachable. Si Duterte naman daw siya ang alpha sa pamilya Duterte, isang dominanteng figura, pero idinagdag din niya na may taglay pa ring charm sa publiko. Sa pagtatapos ng kanyang kolum, hindi lang basta binuod ni Ledesma ang mga punto niya. Hindi, nag-iwan siya ng isang napakalakas at talagang desididong pag-endorso sa isa sa kanila. Ito yung huling imahe na gusto niyang iwan sa mambabasa. Si Sara Duterte raw ay isang leader na may tunay na katatagan at tapang na para bang isang mandirigma na lumalaban sa isang masamang sabuatan. At dito na niya ibinuhos lahat. Ang ipinipinta niyang larawan ay si Duterte, na mag-isang nakatayo laban sa isang malaking koalisyon ng mga kalaban sa politika. Mga kalaban na ang tanging layunin daw ay tanggalin siya sa presidential race para maipagpatuloy ang kanilang, sa salita niya, kasakiman at masamang paglalaro ng kapangyarihan.
So sa dulo, ano ang nakita natin? Nakita natin kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng isang salaysay, ng isang narrative. Mula sa simpleng paghahambing sa pumelo at kiyakyat hanggang sa isang todo-todong pag-endorso, ipinakita sa atin kung paano maaaring buuin ng isang may akda ang imahe ng isang lider. Kaya ang tanong na iniiwan nito sa ating lahat ay ito: paano ba natin tinitimbang ang mga kwentong ipinipresenta sa atin tungkol sa mga taong namumuno sa atin?